Nanawagan ng mga magsasaka sa Ifugao na magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanila binabagsak na gulay sa trading post. Sa sobrang mura raw kasi ng bilihin ngayon, nalulugi na sila. Nakatutok si Ian Cruz. Mula Tinok, Ifugao, ibinabiyahe ni Renato Bangsail ng 8 oras ang kanyang 6 repolyo sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC. 6 na piso kada kilo ang presyuhan, pero sabi niya, paluging presyo daw ito. Sa mapagbebentahan kasing 39,000 pesos para sa 6,500 na kilo ng repolyo, magbabayad siya ng 6,500 sa mga trabahador sa trading post para iproseso ang mga repolyo. Halos 3,000 ang gasto sa pambalot na plastik at papel. 6,500 din umano sa market facilitator. Ang dating 4,000 pesos lang na konsumo ng diesel, nasa 13,000 na ngayon. Pagkatapos niyang bayaran ang mga nagtrabaho sa taniman at pangkain nila sa biyahe. Suma total, lugi siya ng 3,000 piso. Pero sabi ni Renato, lugi man, mas mainam na raw kesa mabulok lang sa taniman ng gulay. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuha yung presyo para kikitain ka namin naman. Ayon sa mga magsasaka ng Benguet, nasa 15 pesos per kilo dapat ang bentahan ng repolyo para makabawi man lang sila sa gastos. Sa repolyo o pechay man, dapat daw nasa 20 pesos per kilo ang benta para may magandang kita. Ang mga market facilitator na pinagpapasahan ng mga magsasaka ng 6 gulay sa BAPTC, pinag-uusapan na kung pwedeng magtakda ng minimum price sa mga ibabagsak na gulay ng mga magsasaka sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pero aminado si Dulas, mahirapan daw maipatupad ito. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun na ano. Kaya pinag-aaralan pa kung magkakaisa lahat at makikiisa rin po yung mga buyers natin sa fixed price na ganun, baka madali rin pong ma-implement. Ayon sa General Manager ng BAPTC, sa pagtataya nila, hindi naman sobra-sobra ang supply ng gulay. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, naapektuhan daw ang demand. Parang ang epekto, parang maraming gulay, parang sabi nila oversupply. Pero sa aming obserbasyon dito sa BAPTC, parang normal naman yung supply compared sa ibang panahon, taon. So, ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So, naiiwan ngayon yung gulay. Ani Diego, napapanahon ang minimum price sa ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, parang sa bigas o mais na may farm gate price. Kung ipipilit nila na laging mababa, baka yung farmer naman natin hindi na magdala ng gulay dito sa trading center. At kung hindi magdala, edi parang kumbaga vicious cycle siya, no? Magiging dugtong-dugtong na problema. Ang biyaherong si Jimmy Basiwag, pabor din sa pagkakaroon ng minimum price sa gulay. Pero kahit mababa ang bilihan ng repolyo ngayon, nadaragdagan ang halaga nito dahil ang mga biyahero mula La Trinidad papuntang Manila, nagdaragdag ng 3 pesos kada kilo sa kanilang dala. Nasa 35,000 pesos na rin kasi ang diesel nila sa balikang biyahe at sa pagpapasa-pasa at pagproseso ng gulay, doon na tumataas ang presyo bago makarating sa consumer. Sa Qmart, naglalaro sa 50 to 80 pesos ang kilo ng repolyo at pechay. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa pagtatakda ng minimum price sa ibinabagsak na gulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.